Hello guys, so ito yung training natin Hindi ko na 'to i-edit, parang rough video na lang talaga agad na diretso training na agad. So unang-una syempre ang kailangan natin, kailangan yung lahat mag-download kayo ng CapCut application para sa desktop. Kung cellphone yung meron yan sa cellphone. Kung cellphone gagamitin nyo, pwede naman yun. Kaya lang nga medyo mas mahirap kapag cellphone yung gagamitin nyo na pang-edit. So, ito yung mga what you call this, websites muna tayo, mga AI na kailangan nating malaman kasi ito yung mga gagamitin natin for editing. Lahat to makakatulong sa editing. Ang unang-una natin is itong voice remover. Ayan, media.io. Lalagay ko lahat to sa isang text file, i-upload ko sa Google Drive where all of us will have access. And yun, tapos lalagay ko kung ano yung purpose niya. Pero gusto ko lang makita nyo, eto yon. Click nyo lang yung get started. Ihihiwalay nito yung background music ng certain video tsaka yung voice over. Next, eto naman, sa unscreen.com, ang ginagawa niya, tatanggalin niya yung background ng video. Okay? Para wag mo nang gamitin yung CapCut, automatic ito na gagamitin mo kapag kailangan mo yung specific things like this. Okay? Ngayon, for those who were learning the captions, lalo na yung Alex Hormozy captions, ito ang source ng mga emojis. Okay? Emojipedia.org. Lahat tong sites na sinasabi ko, mga libre yan. So, hindi mo kailangan magbayad to access their kung ano man in-offer nila. Okay? One more thing, kapag kailangan mong tanggalin ang background ng isang picture, gagamitin mo is photo room. Ito yon, photoroom.com. Tatanggalin niya yung background ng certain picture. Kailangan to kapag nagpa-create ng thumbnail yung client. So, gagamitin mo yung photo room for that. Next thing, ito ang lagi kong ginagamit, yung ttsfree.com. Ito yung text to speech na free. Okay? Ibig sabihin, i-convert niya kung ano man yung sabihin mo dyan or i-type mo dyan, for example, hi, I want to learn about video editing. Ayan. Tapos pipili ka ng boses dito. Ayan. Kunyari, pinili ko yung Christopher. Ayan, i-play mo dyan kung anong boses niya. Ayan. Tapos click mo yung convert. I-convert niya yan into an audio file. Yung word na yan. So, ang ikli lang yan. Hi, I want to learn about video editing. Ayan, ganon. AI yung sound. Siyempre, pili ka na lang dyan ng medyo hindi sound AI. Si Eric ata. Itong Eric. Okay? Tapos, download mo lang. MP3 file na siya. Magagamit na natin siya sa CapCut for editing. Gagamitin lang natin yung ttsfree.com kapag kayong client walang binigay na voice over. Usually, may binibigay naman sila na voice over na yun yung gagamitin mo dun sa video nila. Pero pag wala, yung word file lang na script yung binigay, eto ang gagamitin nyo, yung ttsfree.com. Okay, pang-download ng YouTube videos, especially sa storytelling, tsaka yung mga YouTube videos, long form, tsaka short form, kailangan nyo yung nsavefrom.net. Ito yan, libre din to. Okay? Kasi, kagaya nung, kung napanood nyo yung mga video na ginawa ko sa YouTube, sabi ko panoorin nyo, yung mga video sa background ng tao and everything, ito yung ginamit ko pan-download, yung savefrom.net. Okay? Ang gagawin mo lang, copyahin mo yung URL ng YouTube. Kaya niyan, dami ko nang na-download. Paste mo dyan, tapos click mo download. Okay? Kunyari itong link na to. Hindi ko alam kung anong yan. Anong link yan. Tapos lalabas siya dyan. May lalabas dito na ida-download mo lang siya. Okay? Hindi lumabas. No? Ayan. Ngayon, kung kailangan naman natin ng mga background music and everything, ay make sure pala kapag magda-download ka ng video sa YouTube, ang ida-download mo, ang itatype mo lagi sa dulo, no copyright, yung free, yung pwedeng gamitin. Kasi kapag copyrighted yan, yari tayo sa client, magkakaroon ng violation yung YouTube account nila. So, lalagyan nyo lagi sa dulo ng no copyright. Okay? And next, huling-huli na kailangan natin is yung ytmp3.nu. Ito, ang gagawin nito, kung kunyari video siya, itatransform niya or i-convert niya into an MP3 file.
Ginagamit ko to for background music kasi sa YouTube marami doon na non-copyrighted background music na inaalaw nila na gamitin. Okay? So, pili lang kayo ng music na bagay doon sa video na i-edit nyo. Ilagay nyo dito yung link, tapos click convert. Mada-download nyo siya sa file as an MP3 file. And yun, pwede na natin siyang i-upload sa CapCut. Okay? So, ang next na gagawin ko will be how to use the CapCut na. So, as I've said, wala nang edit to, no? Dire-diretsong training video na agad. Kasi nga, medyo nagmamadali tayo and gusto ko matuto kayo agad na mag-edit. And actually, hindi naman mawi-waste yung matututunan nyo dito kasi kung sakaling wala akong client, right? Okay? Or walang client as of the moment, pwede ka naman maghanap ng sarili mong client dahil natutunan mo na kung paano mag-edit. 'Di ba? Ituturo ko rin yon siguro sa bandang dulo na ng mga training natin. Okay? So, doon tayo sa next video about sa CapCut and everything about sa CapCut. Paano magsimula sa CapCut. Okay. So, stop ko na to